patrol car na binili ng LGU ay bibili rin ng counterpart ang DILG. Napakaganda po niyan. Ako nagpapasalamat sa ating SID sa kanyang programang yan. Bago ko makalimutan, kaway-kaway sa mga kaibigan kong mga local government officials. Nako, pupunta tayo ng kahapon pala. I was there in Sorsogon at mayabang na pinakita ni buong pride, proudly pinakita ni Governor Boy Hamor ang 37 na patrol cars na dinonate niya sa PNP galing sa LGU. Kaya ito, medyo pressure na kayo sa LGU ito. Kaya lang makabili na ang DILG ng 37 counterparts patrol cars doon sa Sorsogon. And of course, papunta tayo ngayon sa Samar. At ang Samar naman, isang napakalakas din magbigay ng suporta sa PNP. At sigurado ako may patrol car na uli doon na i-donate. So yan ang mga mabilis na at agarang aksyon ng ating mga LGU sa pagtugon doon sa sinasabi ng ating SILG na bigyan na ng counterpart na patrol cars ang ating PNP. So maraming salamat again sa kay SILG John Wick Rimulya sa napakaganda niyang programa nito, and we do hope that with this, lalong mapabilis ang aming 5-minute response, ang rollout nito buong bansa, including sa iba pang mga areas na traditionally ay palaging may kakulangan sa mga mobility assets at sa mga radios. Sir, second question. Sir, merong sinabi po si Vice President Duterte tungkol dun sa pino-question niya yung police visibility, and you even invited her to visit Kamkrame. Ano po yun, sir? Parang wala akong statement na I invited her to visit Kamkrame, pero dahil sinabi mo na yan, well, the Vice President is always welcome to visit us here in Kamkrame to see kung paano natin ginagamit ang teknolohiya sa pagpupulis natin. So for one, yung mga drones hindi naman bago yan. I believe she still remembers the time when I invited her to be our guest of honor and speaker in one of our flag raising ceremonies. At siya ay pumunta at ipinakita natin sa kanya ang integration ng ating mga various monitoring instruments sa buong Quezon City. Meron tayo dyan drone, nandyan ang mga CCTV, interconnected yung mga CCTV, andyan ang ating mga body cameras, at marami pang iba. May mga radio tayo dyan, nabigay lahat ng PNP. Ang mga CCTVs natin ay binimaintain naman ng local government unit at nagbigay sa atin ng viewing rights. Kaya nakukuha natin ang feed ng mga CCTVs all over the city. Ang tawag natin dyan ay Project Aurora. So, thank you for reminding me on that. Ako'y nagpapasalamat din sa pagpuna ng ating Vice Presidente sa ating mga operations. At tayo ay, we always welcome those ideas. And for that matter, we welcome the ideas of the other Filipinos na ang layunin ay lalong mapabilis at mapaayos at mapaganda ang delivery ng police services. Pero sa ngayon, sufficient to say, yung mga suggestions about CCTV and about body cameras and about drones ay atin ang ginagawa. And rest assured, we are making leaps and bounds in integrating this technology in our operation. Salamat din po. Thank you, sir. Mr. Mark Macalalad of DZW. Hey, Chief, good morning. Sir, as of now, ilang mga Chief of Police or Provincial Director na ang na-relieve dahil sa hindi pagsunod sa 5-minute response? Well, wala namang pinagbago. The same pa rin. Kahapon, nasa Bicol kami. We are assessing kung i-open ko ang tatlong position doon. We are assessing their performances because we warned them yesterday to practice some more. Dahil kitang-kita na naman, meron na namang provincial director na talagang hindi nagsusupervise ng kanyang mga tao. Bakit? Kitang-kita, hindi nga marunong mag-graduate. I am always emphasizing to our commanders on the ground, especially RDs, PDs, and chiefs of police, and city directors. The best way for you to prove that you are really the commander is to give the command, not only figuratively, but also literally.
May mga nagsasabi dyan na masyado ng micromanagement. Yes, micromanagement muna ang ating gagawin. Kasi kitang-kita natin na pati ang mga commanders natin on the ground have forgotten already how to make and deliver the commands. And the only way for you to be effective on that, dapat marunong ka mag-command. Paano natin binibigyan command? Hindi mo naman pwedeng isigaw yan eh. Idadaan mo sa radyo na naririnig ng lahat ng mga tauhan mo. So, Okay? sir, can we expect na katulad mo, sir, na laging hindi dala ng radyo, yung mga PD natin, sir, yung mga COP, dapat talaga, sir, bitbit yung radyo nila. Yes, commanders on the ground must have contact to their units. Ano klase commander ka, wala kang contact sa mga unit mo. Di ba? So ako, Chief PNP, yan. BDS Radio, natatawagan ko sila, lahat ng RDs kaya kong tawagan. I commend Region 11 Yung aking RD doon na bago ngayon, napaka-agresibo. Everyday tumawag ako doon sa ibang mga probinsya nakamonitor palaging RD ron. So that's very good. Yan ang gusto kong mangyari na lahat ng mga regional director. Pag tumawag ako sa FTX ng kanilang mga checkpoint, alam din ng RD at ng PD ang tawag na yun. Sir, last one, my part. Sir, pinapatiyak mo kanina sa message mo sa flag raising, no? Yung tama yung filing ng case ng mga polis, walang loopholes and constructed ES to check kung tama yung may mga discrepancies sa report po nila, sir. Paano yun? Please elaborate, sir. Ulit? Tama yung pagsasampa ng kaso, sir, ng Ito mga polis. nakuha ko na yung punto mo. Yung pagpa-file ng kaso, pag may complainant, obligasyon yan eh. Kaya ang kanyang basihan medyo questionable pa. Kunin natin yung statement niya yun eh. Statement niya. And then, ipasa natin sa piskalya. Because as a trabaho ng piskalya na i-assess, kaya nga may PI, Preliminary Investigation. Investigation. Hindi lang pulis ang nag-iimbestiga. Ang nag-iimbestiga actually ay ang piskalya. Iniimbestigahan ko, may basihan ba para i-elevate sa korte ang kaso. So pag may nagreklamo sa atin, inimbestigahan natin, kinukuha natin ang facts of the case, 5Ws and 1H, at pagkatapos nire-refer natin sa piskalya. Kaya may referral eh. Referral to the municipal, city, provincial prosecutor as the case may be. Tapos ang piskalya ang magdedetermina kung i-elevate sa korte. Now, may pangalawang paraan para i-file ang kaso. Yung mga in flagrante delicto, may na-aresto tayong mga suspect. Yun ang second case. Pag nakuha mo ang tao based on Rule 113, na-aresto mo siya, warrantless arrest, pirmahan mo affidavit of arrest, i-refer mo siya sa piskalya for, again, inquest, hindi PI. So, medyo, yan ang pinaka-tricky, yan ang pinakamahirap na trabaho ng polis. Kasi magdidesisyon ng polis, arestuhin ko ba ito at i-file sa korte? Or hindi ko arestuhin at i-file dito sa, piskalya. Sa piskalya kami nag-file, hindi kami sa korte nag-file. Ang nag-file sa korte ay ang piskalya. So, magdidesisyon ng polis. Itong kaso na to, arestado ba itong tao na to? At inquest? Or itong tao na to ay isa-subject ko, i-refer ko for preliminary investigation sa piskalya. Nasa kanya ang desisyon na yun. Kasi pag siya ay umaresto, sa ballpen na yun, sa dulo ng ballpen na yun, inilalagay niya ang buong karera niya. Kaya napakalaki talaga ng aking pagpapahalaga dyan sa affidavit of arrest na yun. Dyan ako believe sa mga pulis na puwipirma niyan. Thank you, Chief. Thank you, sir. Mr. June Veneracion of GMA Senate. Yes, sir. Good morning po. Yung Court of Appeals, pinalaya yung 81 years old na inaresto December last year, victim ng mistaken identity. Victim ng Mistaken identity, sir. mistaken identity. Yeah, yung 81 years old na allegedly member ng NDF. I'm not sure about the particulars. Anyway, ganito. Titingnan muna namin ang review ko, no? Pero kung court of appeals yan, ibig sabihin na convict yan sa lower court, no? That's the beauty of the law, no? Dumaan sa trial yan. And most probably, I'll speculate, may decision ang
ang Regional Trial Court most probably, kaya in-elevate sa Court of Appeals at nakita nga ng Court of Appeals na may diferensya. So that's the beauty of the law. Unfortunately, may napagkamalian. But that person can invoke now yung compensation. Mayroon tayong batas na nag-compensate sa mga taong wrongfully convicted. Meron tayo niyan, may batas tayo niyan. They can invoke that and ask for compensation sa kanilang sinapit. I think, Chief, yung tao yata ay inaresto na pagkamalan na siya yung subject ng arrest warrant. Pero it turned out na hindi naman pala siya. Yun yata yung naging mani nung case. Sige, we'll check muna the decision. Ano? We'll get back to you pag meron na kaming malinaw na sagot yan. Okay, sige. Thank you, sir. Mr. Edwin Balasa of Abante. Chief, good morning. Sir, balik tayo dun sa 911. Sir, kamustahin lang namin yung response sa mga probinsya. Katulad kahapon, galing kayo sa Sorsogon. Kamusta po yung naging response nila sa 5 minutes? Kahapon nasa Sorsogon kami, ipinakita ni Governor Boy Hamor ang suporta ng LGU sa 911. Sila ang nagpapatakbo ng 911. Napakaganda ng command center ng Sorsogon. One of the best that I've seen so far. Ha? Napakaganda. Localized ang 911 sa Sorsogon, ha? Dahil may sarili silang 911, may geofencing doon. Pag ang ginamit mo ang cellphone mo sa Sorsogon at tumawag ka sa 911, hindi ka nasasagutin ng krami dahil ang mismong system ang magkoconnect sa'yo papunta doon sa 911 ng Sorsogon. So kahapon, ang direktiba ko na lang sa aking provincial director doon at saka sa regional director, abay, napakaganda naman ng technological support ng Sorsogon. Abay, tapatan naman natin ng epektibo, mabilis, at talagang buong profesionalismong serbisyo ng polis. So kahapon, ang binigay ko sa kanila ay mag-practice sila together with the 911. Mag-practice sila na may tumawag sa 911 para ma-practice din ang dispatcher ng 911 kung paano mapabilis ang kanyang utos doon sa mga police units. So if there's a need for the police to place a radio operator na talagang police PNP na nandun sa 911 center, gagawin natin yun para mapabilis at maging effective ang pag-interconnect ng PNP at saka ng local government unit. Napakaganda. Thank you, sir. Thank you, sir. Mr. Eugene Fernandez of IBC 13. Alright.